Pigilan ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang sulat, nga ginatagan naton sang kabuhi, diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Ihawak mo ako sa liliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Suno sa panaysayo ni Auring kay Pulis Marshal, si Junjun Bangkaya gali, may likom gali ini nga kaakig kay Senior Andro. Kagusto niya sini nga patsyon. Samtang, si Pulis Marshal naman, nagapati sa gihapon nga si Paul gid ang nagpatay kay Senior Andro. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Melissa, nakita mo blang ido ko ngayon eh? Amo ini si Tumtum. Aho, nakita ko. Inaupod ko ini sa bilog nga adlaw. Ari ako dire, bangod sa kaso nga murder. Gibiling ko sa police station. Apang tama katugnaw dito. Pwede ba lang nga ibiling ko ini sa imo? Man ang mga kilala ko nagasiling nga mapintas ko na ako nga amo. Tugod mabatas ko nga ibili ng akong ido dito sa headquarters. Ginapamangkot mo bala kung mapintas ka? Oo, nga mapintas bala ako? Hindi ka malain nga amo. Katambok gani sang ido mo ho. Kag sa panulok ko, da sa hindi ka pulis. Pulis ako. Apang hindi ako pariyo sa isa ka pulis nga tambok. Ano na ha? Ay mo ko na blang ibilin si Tumtum sa imo? Pangayuin na sa sang mga tulan dira kay Enrico. Okay. Okay. Dali na Tom-Tom. Sir. Ato na sila. Makita ko nga ginanervyos sila tanan. Kaya wala ko sa makita nga may nagahibi. Kung sa bagay, hindi dapat patuluan sang luha si Mr. Andrew eh. Ba? Ang abogado. Ara na. Mahambal na siya. Kag napatod ko, pulos pagdayaw ang buhaton niya kay Mr. Andrew.
Wala gid ako magsala. Pulos pagdayaw ang ginbuhat niya kay Mr. Andro. Gintugangan pa gid niya. Kag madamo man ang nalipay. Kag nasadyahan sa kay Mr. Andro. Madamo kuno sang nanamian sang joke sini. Kag madamo sa mga tao ang nabakad daw niya. Apang nakita ko ang mga pulis kag ang mga paryente niya. Wala nagkadlaw. Kundi nagatulok lang sa iya nga nagakurison. Naglaom ako. Nga may rason ang paglahog ni Mr. Andro. Apang nagsala ko, kag nakibot ako sa nadabo kay na. Si Carlo, wala sa ginpanubli bisan ano. Nagbilin si Andro nga ang iya factory, balay, ka mga estado, ibaligya tanan. Kag pati na ang kwarta sa bangko. Kag partidahon ini nila ni Betty, ni Angela, kag sang mga anak nila. Amo man si Mrs. Jeffrey, kag si Paul. Kag si Enrico kag ang iya asawa, may ginpanubli man. Amo ini silang kabulig sang balaya. Kag sila anangin malapit kay Mr. Andro. Si Carlo kag si Richie, daw sa tinakluban sang langit. Si Jeffrey, may nakuha man. Kag bayaran niyang asawa niya. Pagkatapos, mangindulaan. Kag bahala na nga magsagod si Paul sa iya. O ti ano sir, may natukiban ka na? Oo, may natukiban na ako. Nakapiho na ako kung sino nagpatay kay Mr. Andrew. Sinong nagpatay sir? Indabag na ini. Maaristo ko siya sa sulod sang 5 minutos. Si Richie Gold bala sir? Oo. Timing ang pag-abot sang report kay Archie. Swerte lang ka may fax machine ang mansyon. Basa ang nakasulat. Igin padala pag sa fax machine. Ginbasa na sang abogado ang katapusan nga panagubilin ni Senior Andro. Ang tanan nga propiedad kag ang kwarta sini sa bangko, partidahon sang iya duha ka anak kag amo man ni Jeffrey kag sang iya duha ka kabuli. Sa pagpadayon ko pagid. Sir, si Richie Gold, natawag gali nga si Marta Badyo. Ang amay niya mo si Terso Badyo. Ang iloy si Ilna Badyo. Kag sa edad niya 14 anyos, ginbuno niyang yamay. Bangod ginrape siya kuno. Ginhatagan siya sa pinakanubo nga sentensya. Kag pagkatapos adto, wala na siya magpauli sila puluyan. Kag sa edad niya 18 anyos, nangin kabit siya sa isa ka TV producer. Kag inislan niyang yangalan nga si Richie Gold. Nagsugod siya sa pagpagwa sa pelikula nga jutay lang ang parte. Kag subong nagapadayon siya sa pagwa sa pelikula bilang extra. Kag sir, may diferensyang pagpatay niya sa iyamay. Ginrape siya. Kag may mga hitabo ngang mga murderer. Kung makasugod na sa pagpamatay, sige-sige na lang ina. Kag naglaom siya nga si Carlo makapanubli. Gani nabuhat niya ang krimen niya to.
Nagalaom gid si detective nga matawag na siya nga sir. Kaya nagalaom siya nga kung madakpan niyang murderer, masakaan ang ranggo niya. Kung tani sugiran ko siya parte kay Junjun Bangkaya. Agod siya mismo ang makahambal sini sa iya. Police Marshal. Kung gusto mo, tugtan ko ikaw nga makatambong sa akon pag-interview kay Richie. Hindi na lang, sir. Mauna na ako sa imo, sir. May hilikuton pa ako sa police station, eh. Hindi ako maluyag na magtambong. Tungkol hindi ako gusto nga saksyan ang iya pagbuli kag pagprisyor sa mga witness. Pangitaon ko na lang si Melissa kag ang akong ido. Sa kusina ako makadto. Basi kung ato sila dito. Ginpatawag ko ikaw, Miss Gold. Bagod madamo ako sa ipamangkot sa imo. Madamo na kamo sang ginpamangkot sa akon. Kag kun anong ginsabat ko, amo man inagihapon ang isabat ko sa imo. Lain naman ang ipamangkot ko. Kagayohon mo ang pagsabat. Kay isa ka major suspect. Suspect sa kagago mo? Isa na lang, Miss Goldheart. Isa na lang. Sa tiyon nga maghambal ka pa sang hindi amo sa isa ka opisyal, multahan ka sang dako. Kag mapriso ka sang malawig. Bilang kabayaran sa imo pagpatay kay Mr. Andrew. Hoy, para ka nga makahibalo. Wala ako nagkadto diri. Agod nga buhato niya daw priso sa balay nga ini. Nag-upod ako kay Carlo, kay naglaom ako nga makapanubli siya sang dako. Kuno abi, anak siya ni Andro. Apang bisan isa ka sintimo, wala siya sang ginbaton. Maayo bala ina? Maakusar kami. Adoptibo siya. Kag dapat lang nga may party siya pareho sang iban. Wala ko sang labot. Kung ano man nga klase sang palanublion nila. Apang ikaw, isa ka murderer. Pamatod it. Kag wala ko ginatago ang ako na karigad. Basi ko nalipat ka? Nga ara sa idalomang tanan nga reporter sang TV kag amo man ang radyo. Ibulgar ko kung ano ka nga sari sang pulis. Kung ano ang imo pamaagi sa pagpangusisa sang krimen. Wala ka sang katahuran, bastos. Hindi ka nagakadapat nga tawgon na officer and a gentleman. Maghalin na ka mo. Kaya nagahimos ako nga magpauli. Abay, di ba himo? May salabton ka pa. Tilawi nga punggan ako. Kay subonggid, manaog ako. Kag mapa-interview ako sa mga reporter. Kag ang matabo, ikaw ang pamangkuton, kag hindi ako. Pusasan ko ikaw. Ngi mo eh. Pahuga lang ang iban, apang hindi ako. Kag basi kung ako pang makapatay sa imo. Hindi gali maasi-asi ang babae nga ini. Bilang ko na agad na ako'y makain na sabihin na tumataloy. Alay mo ang bagong pagkasa
Sumusad na sa pagkakasala. Mga diyan sa nagigili sa pagpabati, ang mga kasugpunsang sulat ng atong man ginatagan sa kabuhi, diri sa atong katuntunan, provincial po. Kaya kami dili sa gihapon walang delikatan pa sa pagpaganda sa inyo. Gatong kabuman may kasaysayan, itutagalang diri sa atong katuntunan, Provincial Day, DYWB, Combo Radio, Bandalagan, Sudad San Bacolod, sa direksyon, ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Pa Radio Bombo!